Walang tao naging successful nang hindi nag-fail. Walang tao na naging successful nang hindi may mga pinagdaanan. Nagiging malungkot daw tayo habang nagkakaedad tayo. But on reality, nagiging malungkot tayo kasi nakakalimutan natin maging bata. Hi classmate! Bago po tayo mag-proceed sa mga sunod-sunod kong topic, eto medyo naisip ko rin na magiging maganda din siguro na isa din natin na parang content na gagawin. Mag-comment po kayo, tapos try ko po magbigay po ng mga advice. Kasi ito po, kwento muna tayo. Basahin ko muna to. At LoneLeaf F5959. I'm 32, female, single, TSR employee ng isang BPO company. Pero until now, di ko po pa din alam anong gusto kong gawin sa life ko. Noon, pangarap kong maging isang BPO employee lang dahil kinamulatan ko ang paniniwala na mataas ang sahod dito. Pero ngayon, nagkaroon na ng mga online jobs, online diskarte, feeling ko na pag-iiwanan na ako. Ang taas na nila. Ako, same level pa din. I have no talents, hindi ma-PR, kaya I don't know anong gawin ko to move up. Isa pa, kahit anong sikap ko to stop risking my hard-earned money through online trading, gambling, di ko pa din talaga ito mapigilan. Kaya ngayon, ako ay punong-puno ng inggit dahil ang layo na nila, ang mga tao noon ay tinitingala ako. Oh, okay. Hi guys! Para po to sa mga taong nai-stuck na. Ikaw ba yung tipong tao na parang feeling mo wala nang nangyayaring pagbabago sa'yo at halos paulit-ulit na lang? Malamang itong bidyong to para sa'yo ito. Number 1, katulad po ng sinabi ng ating nag-comment po is para po sa akin yung pangarap mo noon, reality mo na ngayon. Ang tanong, bakit hindi ka masaya? Kasi tandaan nyo classmate, ang mundo napakasimple lang ang ruling ng mundo. Yung gustong-gusto mong makuha, mas lalong mahihirapan kang kunin. Pero yung mga bagay na nagiging relax ka lang, mas madaling ibigay sa yung mga bagay-bagay na gusto mo. Always remember this, we need to practice gratitude. Kasi maaalala mo classmate, kung nasaan ka ngayon, lumingon ka sa tabi mo, lumingon ka sa likod mo, lumingon ka sa taas, lumingon ka ngayon sa kamay mo. Diba yung sitwasyon mo ngayon, hinihiling mo lang to dati. Then bakit hindi ka nagiging masaya kung nasaan ka man ngayon? Ito yung hinihiling mo lang dati. Kaya sa akin, simulan po natin to classmate na magkaroon po tayo ng gratitude. Kung ano man ang sitwasyon natin right now, magpasalamat po tayo ng sobra-sobra kasi isa lang po sure ko, marami pong tao na pinagdadasal nila na kung ano ang sitwasyon mo ngayon, ay sana sitwasyon din nila ito ngayon mismo. Number 2. Comparison kills progress. Ito lang classmate lagi ko pong sasabihin. We are the main character of our own movie. Ibig sabihin, may kanya-kanya po tayong timeline, may kanya-kanya tayong story. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao kasi end of the day, meron taong mas gwapo sa'yo, meron taong mas maganda sa'yo, at meron taong mas successful sa'yo. Now, ano ang point ko? Classmate, dapat ma-realize natin na for us to be happy dito sa mundong to, it will always start from within. Pwede po tayo maging inspirasyon po natin yung mga taong successful, but always remember this, wag na wag ka pong maiinggit kung ano ang meron sa kanila kasi hindi mo rin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Diba? Parang minsan, nangangarap ka ng mga ibang taong sana mayaman na mayaman ka, pero may mga iba din naman mayaman na may sakit. Diba? Kaya ang bottom line para sa akin, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, magpasalamat ka. Kung meron ka man nakikita ng mga nangyayari sa ibang tao, end of the day, maging inspiration lang yan sa'yo. Kasi I'm sure, may kanya-kanya kayong story. Malay mo, parang sa amin sa network marketing industry, na minsan nagkukumpara din kami na, baka siya 1 year na may kotse na ako wala pa. Pero what if yung 1 year niya, yung sipag naman niya pang 10 years? Ikaw naman, yung 1 year mo, yung sipag mo naman, pang 1 month lang. Na kaya pala walang nangyayari sa'yo kasi wala ka rin naman ginagawa talagang pagbabago. Kaya, for me, i-stop mo ikumpara para mas magkaroon ka ng focus na tingnan mo lang sarili mo. Sabi nga nila, napakasimple, be a better version of yourself every day. Imagine mo, classmate, kung magkakaroon ka ng improvement just 1% per day,
After 1 year, magkakaroon ka ng 365% na improvement mo sa sarili mo. Kaya simula ngayon tong video to, pag napanood mo to, mangako ka na magsisimula ka, mag-focus ka na lang muna sa sarili mo, hayaan mo na yung ibang tao, they have their own story, they have their own journey sa mundong to. Pag-usapan naman natin, etong taon lang to, buhay mo naman, ikaw naman, mag-focus ka naman sa sarili mo. Okay ba? Deal? Shake hands. Deal? Deal. Number 3, learn new set of skills. Stop masyadong pagdadrama. Kasi yung si Lone Leaf, okay, ito si Lone Leaf. Huwag mo sabihin wala kang talent. Kasi the way I see it, may talent ka po. Magaling ka magdrama. O, di ba? Magaling ka kumuha ng simpatya. Now, for me, you need to improve it. Na mas siguro, mas maganda, i-develop mo na lang po, classmate, na rather than yun ang tingin mo sa sarili mo, yung sinasabi mo, bakit hindi mo i-develop? Yes, I know kung hindi ka magaling sa PR. Okay, sabihin na natin, hindi ka magaling sa public relation. Ba't hindi nyo po pag-aralan? Kasi isa lang naman ang sagot ko dyan eh. Lahat ng bagay na hindi ka magaling, kaya hindi ka magaling kasi hindi mo siya madalas ginagawa. Ang isang bagay kaya ka nagiging magaling kasi madalas mo siyang ginagawa. Therefore, gusto mo maging magaling ang PR mo, then bakit hindi mo i-type sa Google, sa ChatGPT, sa YouTube, how to develop my public relation? Ba't hindi mo simulan na paano ka mag-research, paano ka magiging mabilis, yung social skills mo, paano madidevelop? Kasi just like me, classmate, lahat ng nakikita nyo sa akin noon, hindi ko naman tong pinanganak na ganito ugali ko. O, backtrack na lang tayo. College days ko, hindi ako magaling sa public speaking. Lalo to, ito din na pag sa SOCMED, hindi naman ako ganito kagaling, di ba? Hanggang ngayon, natututo pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. Therefore, lahat ng nakikita nyo sa aking classmate, pinag-aralan ko lang siya. Naging madali ba pinagdadaanan ko? The same siya sa pinagdadaanan ng lahat. Once na nag-aaral ka ng isang bagay, mai-stress ka, magkakaroon ka ng tinatawag ng mga failures, and it's common, normal po siyang pinagdadaanan. Walang tao naging successful nang hindi nag-fail. Walang tao na naging successful nang hindi may mga pinagdaanan. In short, kaya ma-develop yung skills mo paano ka magkaroon ng public relation kasi lahat yan na pag-aaralan. Okay? Second, sa sinasabi mong wala kang talent, I do believe walang taong walang talent. Lahat tayo may kanya-kanyang talent. Nagkataon lang siguro yung gusto mong talent na meron ka, hindi mo pa na-develop sa sarili mo. Ulitin ko, ang sinabi ko, hindi mo pa na-develop. Ibig sabihin, classmate, pwede mo pang i-develop. Kaya, i-stop natin na magsabi tayo ng mga words na wala na tayong magagawa. Baguhin po natin yung mga words natin na pwede tayong may magagawa. Katulad, rather than saying na wala kang talent, bakit hindi mo sabihin, ano ba yung talent na yun at pag-aaralan ko yan? Lalo pa po ngayon, classmate. Kasi sa panahon ngayon, imposible na hindi mo pa matutunan ng isang bagay kasi andyan na po ang internet, ang dami mong pwedeng basahin, ang daming pwedeng mag-guide sa'yo para kahit papano mag-i-improve ka at matututo ka. Nagkakaroon tayo, classmate, sa number 4 natin is lack of clarity. Nagkakaroon tayo ng boredom. It's not because dahil totoong may boredom. It's simply because na hindi mo alam kung ano yung gusto mong gagawin. Na-discuss ko na to sa mga previous na vlogs ko, yung tinatawag kong 4 happy chemical hormones. The moment na meron kang panibagong goal, the moment na lagi kang merong gagawin, magkakaroon ka ng excitement. Just like me, for 22 years, naging distributor po ako ng isang networking company. And never po ako nawala ng goal. Dati, pangarap ko lang matutong maging magaling mag-talk. Pangarap ko lang magkaroon ng sariling seminar sa Legazpi na ako ng speaker. Hanggang dumating sa point na pangarap ko magkaroon ng seminar sa Legazpi, Tabaco, Naga, Iriga, Daet, Sorsogon. Hanggang sunod, gusto ko magkaroon ng seminar sa buong Pilipinas ng grupo ko. Hanggang pagdating ng oras, syempre gusto ko magkaroon ng sasakyan, gusto ko makapag-travel ng ibang bansa, gusto ko makapunta sa mga mamahaling hotel, gusto ko makapunta sa pinakamamahaling kwarto ng hotel. From gastos ko dati ng isang buwan, ginagastos ko ng isang linggo. That is goal. And there's nothing wrong about it. Kaya para sa aking classmate, magkaroon ka ulit ng panibagong goal. Magkaroon ka ulit ng even magkaroon ka nga ng new set of skills, iba ang happiness mo once na ginagawa mo. Kaya dagdag ko, classmate, maliban sa magkaroon kayo ng bagong set of skills, magkaroon din kayo ng mga bagong hobbies. Bahala na kayo kung anong trip nyong hobbies na gusto. Mag-ballet, mag-bilyar, mag-computer games, anything. Sabi nga nila, di ba? Nagiging malungkot daw tayo habang nagkakaedad tayo. But on reality, nagiging malungkot tayo kasi nakakalimutan natin maging bata.
masyado natin sinusundan yung psychological development ng body natin. But end of the day, you could always be a child. Kaya nga even ako, nakikita nyo kung gaano kakulit, yung buho ko, pinaglalaroan ko ng kung ano-ano. Kasi for me, doon ako masaya eh. Doon ako parang nagiging bata na there's nothing wrong about it. Kung ano ang trip mo, classmate, as long as na hindi ka naman makakasagabal or istorbo ng ibang tao, do it. Kasi it's your life, it's your choice. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo yan. Kasi walang ibang pinaka may karapatan or pinaka-deserve na maging masaya ka kung hindi sarili mo. Kaya hindi mo ibibigay yung happiness, yung desisyon ng happiness mo sa ibang tao, dapat ibigay mo sa sarili mo. Kaya for me, magkaroon ka ng clarity muna, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga next mong goal na gagawin, ano yung mga step by step na mangyayari sa'yo. Kasi pag ginawa mo yan, yung boredom mo, I'm sure mapapalitan po siya ng excitement. Number 5. Tinuruan ko yung magkaroon ng bagong habit. Ikaw naman, yung si Lone Leaf, meron kang habit na hindi nagiging healthy sa'yo. Okay? Mahilig ka sa sugal, mahilig ka sa trading. I do believe that kasi psychologically, masarap po talaga sa pakiramdam yan. Alam mo ba ang effect ng nanalo at natalo sa sugal? Pareho ang tama sa brain natin. Kaya talagang pag hindi ka marunong mag-stop, hindi ka marunong mag-control, malululong ka po talaga sa sugal. Kasi pinag-aralan ko po mismo yan, na even yung tunog, kaya sa mga naglalaro po ng online gaming, I do suggest, huwag niyong lagyan po ng sounds. Kasi pag nilagyan niyo po ng sounds, mas lalo po kayong mahuhook kasi yung tunog ng may tunog ng ganon, nakaka-hook po yan. And huwag nyo rin pong i-base dyan ang pagbabago ng buhay nyo. There's nothing wrong to do it. Hindi ko po sinasabing sobra pong sama niyan kasi even po ako, elementary pa lang, mahilig po ako magsugal. Naglalaro po ako ng tong-it, pusoy-dos, kalaro ko po yung mga driver namin before. Hanggang sa billiard, nakikipagpustahan po ako. Hanggang ngayon, may pitik-pitik parang nung isang araw, tawa ko ng tawa. Nagsugal kami nung downline ko na dito sa office. Yung Lucky 9, naglaro kami. Nanalo ako 9,000, di ba? Ano lang. Pero marunong po magsugal, pero never po ako nalululong. Kasi pag pupunta po talaga ako even sa casino, ang habol ko lang po talaga is maglibang. Never po ako kasi hindi ka po mananalo dyan. Hindi ka mananalo sa loob ng casino kasi end of the day, talo po sila, pinag-aralan lang psychology ng tao. Kaya nga ang casino, di ba, walang relo sa loob. Ang casino, may libreng alak. Kasi pag may libre kang alak, lalo lumalakas ang loob mo, lalo kang sumusugal ng malaki. Kaya sa akin, yung habit mo, kung hindi po siya nakakatulong sa'yo, kay Lone Leaf, itigil mo na muna yan. Paano mo siya itigil? I-delete mo yung lahat ng nagpapadali sa'yo para gawin siya. Kung naglalaro ka lang sa online app, i-delete mo yung app na yon. Tapos kung mayroon kang access pa paano ka magpasok ng pera doon na mabilis, i-delete mo rin yon kasi hindi siya makakatulong. Tandaan mo, 1 month lang yan. 1 month ka lang tumigil magsugal. Yung susunod na mga araw, it will be very easy na for you na tumigil. Kasi para sa akin, kung hindi naman siya nakakatulong sa'yo, bakit kailangan mo pa siyang gawin? Kung hindi siya nagkakos ng happiness sa'yo, bakit mo siya lalong tinotolerate na gawin mo sa sarili mo? Kaya yun lang po sa akin na sana, starting today, ilista mo lang sa sarili mo na araw-araw na titigil ka muna dyan, tapos maghanap ka ng ibang gagawin. Kasi mahirap tumigil nang wala kang gagawin. Pero mas madali na ititigil mo yan kasi marami kang ibang gagawin na mas productive ka. Then, ikaw na po mag-isip kung saan mas magpapasaya sa'yo. Pero madali na po yan. Huwag ka rin mag-isip kung marami ka nang natalo, okay lang yan. Maraming taong successful na kaya sila naging successful kasi marami silang talo. Yung pain na yan, gamitin mo yan. Kasi katulad sa akin, di ba may mga nang babash po sa akin ever since naman, lagi naman may ganun kahit nung nagsisimula ako sa network. Pero hindi po nila alam na hindi po pangit sa akin yon kasi I always use that pain para lalong motivated ako sa life. And para sa akin din sa'yo, Lone Leaf, na sana yung lahat ng pinagdaanan mo, yung inggit mo sa kaibigan mo, yung mga natalong pera sa'yo, gamitin mo siya as motivation. Gamitin mo siya pain para mas matuto ka next time na huwag ka na basta padalos-dalos sa mga desisyon mo. Pain na yung mga kaibigan mo kung nagawa nga nila, sabi mo nga dating hinahangaan ka nila, tapos ngayon malayo na sila sa'yo. O di, hindi ba yan naman yung time na habulin mo naman sila at kung kaya mong lagpasan naman sila in a motivated way, in a happy way na habang nilalagpasan mo sila, then do it. Kasi hindi naman syempre araw-araw lagi tayo ang bida, di ba? Malay mo, bida ka noon, naging bida sila ngayon, and malay mo after a few years from now, ikaw na naman ulit ang bida, di ba? Kaya yun lang,
don't be so serious about life. We are just passerby dito. Dadaan lang tayo. Kaya enjoy. I-enjoy natin lahat ng pinagdadaanan natin. Paano niyang classmate? Kaya kung feeling mo, naiwanan ka na, tandaan mo, pwede ka pa rin magsimula ngayong araw na ito. Kasi para sa akin, lahat ng nangyayari sa atin may reason. Napunta ka sa video to kasi I know ito na yung pagsisimula ng pagbabago ng buhay mo. Kaya classmate, i-share nyo lang po itong video to. And kung talagang nagustuhan nyo po na magkaroon po tayo ng segment na ganito, na i-comment nyo po, i-explain ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo yung advice kung ako po yung kausap nyo, kung paano ko po siya itatawid sa inyo, please comment na sana, ano bang pwedeng natin, new segment. Yun lang. Comment nyo lang po new segment para maintindihan ko na ibig sabihin nun, natapos mo tong video to at gusto mo yung mga ganito. Then, kung nagustuhan nyo rin po, ano pang inaantay nyo? Siyempre, i-share nyo muna to sa mga kaibigan nyo na baka tingin nyo, pinagdadaanan din nila to at kailangan din po nila ng mga advice kung ganito. At sa mga hindi naman po, i-comment nyo na lang yung gusto nyong next na content na gagawin ko para sa comment po ninyo. Okay? Yun lang po muna.